Mula sa Calao Avenue, sabay-sabay na nagmarcha ang iba't ibang grupo patungo sa US Embassy para doon sana magkilos protesta upang kondinahin ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, gayon din ang lumalalang tensyon sa rehiyon. Pero sa kanto pa lamang ng Rojas Boulevard, nakabarikada na ang pulisya kaya bigong makausad ang mga rallyista. Hinarang man sila, tuloy pa rin ang programa. Tuloy-tuloy ng panghihimasok at pagbabomba sa mga bayan na tulad ng Iran, tulad ng Palestine, tulad ng Venezuela at iba pang mga bayan na pinaglalaban ang kanilang soberanya laban sa Estados Unidos. Ito ay war of aggression. Ito ay patunay na si Trump at Netanyahu ay mga war criminal. Iginiit ng mga rallyista na bagamat malayo ang Pilipinas sa Iran, may mahigit 1 milyong overseas Filipino workers sa Middle East na maaaring maapektuhan ng kaguluhan. Bukod dito, bilang importer ng langis ang bansa, posibleng maapektuhan ng ekonomiya, lalo na kung titindi pa ang tensyon sa rehiyon. Ipinanawagan din nila ang agarang pag-alis ng mga base militar ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ibahin man ang pangalan, ito po ay nag-ooperate bilang isang US military base dahil ang may control ng EDCA, US government. Ito ay may mga tropang Amerikano, ito ay may mga kagamitang pandigma ng US. Tawagin man ito EDCA, ito po ay US military base. Kaya ito po ay panganib sa ating seguridad, panganib sa ating mga komunidad. Hinahamon natin ang pamahalaan na tumindig para sa kapayapaan at kapakanan ng mga Pilipino. Alisin sa kagyat ang EDCA. Bilang bahagi ng protesta, sinunog nila ang bandila ng Estados Unidos. Wala namang naging tensyon sa pagitan ng grupo at ng MPD. Kusa namang nag-disperse sa mga rallyista matapos ang kilos protesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.